Brother Mark, ready ka na ba? Okay, mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating seminar, pwedeng magtanong ang gustong magtanong. Sa ating seminar, pwedeng kumontra ang gustong kumontra. Ibig sabihin, pantay-pantay tayo. Kung nakikita ninyo na mali ako, taas ang kamay, magsalita. Kasi isa lang ang ating layunin dito, para itaguyod ang kaligtasan at proteksyon ng bawat motorista laban sa pang-api, pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Malinaw? Malinaw po. Kapag may gustong sabihin, itaas ang kamay. Malaya kayo, makakapagsalita po kayo. Okay, mga kapatid. Katulad ng ating nababasa sa screen, nakalagay po dyan, mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Taas po ang kamay ng may anak. Taas po. May anak. Kahit walang asawa. Yan. Diba? Baba. Sabi kasi ni Kuya, lahat ng may anak. Sabi niya. Dati po, tinatanong ko, taas ang kamay ng may asawa at anak. Sabi nung iba. Sabi ko, bakit parang hesitant ka? Kasi sir, may anak ako pero wala akong kasama. Teka, isa lang ang alam kong Virgin Mary. Diba? So, mapapansin po ninyo, more or less, 90% ng ating mga kasama, mga participants, ay may anak. Tama po ba? Nakita naman ninyo. So, sabi po natin, mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang pamantayan at paniniwala ni Colonel Busita at ng aking mga kasama kung bakit nung ako ay nasa PNP pa, way back 2006, nagkakandak na po tayo ng seminar sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Sapagkat alam ko po, napakalaga ng buhay ng bawat Pilipino. Kung gaano mahalaga at ano yung mga problema, malalaman po ninyo. At yan po ay ipapaalam ko sa inyo. Kaya nga po sinasabi ko, ang bawat isa sa atin ay malaya, pwedeng magsalita, pwedeng kumontra, para mas magiging matagumpay itong ating advokasya. Kung ano yung ating advokasya, mamaya ipapaalam ko po sa inyo. Sabi po natin, sa bawat aksidente at disgrasya, naiwanang pamilya ang higit na biktima, lalo na ang mga batang naulilan. Sa mga may anak na tumaas ang kamay, naniniwala po ba kayo na kapag ang tatay o nanay ay namatay sa aksidente, yung namatay, ipapalibing na lang? Sino ang higit na kawa-awa? Yung naulilang pamilya o yung namatay? Yes. Yes. Yung namatay, ipapalibing. Kapag kalibing na pagkalibing, gusto kong ipaalala sa inyong lahat, kapag naipalibing yung tatay o nanay, doon na magsisimula ang hirap sa buhay. Ang miserable pamumuhay na dinadanas ng mga naulilang pamilya, lalo na po ang mga anak. Yan ay paulit-ulit ko sinasabi, dahil kung ating papansinin, marami sa ating mga kapatid ang nakakalimot. Nagmumotorsiklo, walang helmet sa ulo. Kapag walang helmet sa ulo, anytime pwedeng mamatay yan. Sobrang bilis. Lasing. Yan ang mga kandidato na karaniwang namamatay. So ulitin ko,
Kapag namatay ang nanay o tatay, ang higit na biktima ang pamilya, lalo na ang mga batang naulila. Tanong, sino ang hindi nakaintindi na kawaawa ang pamilya kapag namatay ang tatay o nanay? Taas ang kamay. At 10 beses kung ipapaliwanag. Wala? Ibig sabihin, malinaw sa bawat isa na sa bawat aksidente at disgrasya, naiwanang pamilya ang higit na biktima, lalo na ang mga batang naulila. Alam niyo po, kung hindi dahil dito, hindi magsasayang ng oras si Colonel Busita na pupunta sa Iloilo para mag-seminar. Libre naman, wala kayong babayaran. Eh sir, baka naman kaya ka lang pumunta sa Iloilo dahil ikaw ay kandidato. No! Bakit? Matagal ko nang ginagawa ito. Pwede naman akong mangampanya na walang ganitong seminar. Eh bakit? Pagpunta ko ng Iloilo, 2 days, parang 2 days or 3 days, nag-announce ako na may seminar. Tinawagan ko ang provincial director ng PNP sa Iloilo. Sabi ko, PD, provincial director, pupunta ako sa Iloilo, pwede ba mag-submit ka ng statistics ng aksidente sa Iloilo? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Kahit kayo, magugulat kayo. So yan po ang dahilan kung bakit si Colonel Busita at ang aking mga kasama ay nagsasakripisyo mag-conduct ng seminar sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Yan po ay hindi pagsisinungaling kasi may mga ebidensya at hindi ako pwede magsinungaling sa inyo dahil kung magsisinungaling ako, baka diyan pa masira ang aking pagkatao. Pagpatuloy po natin. Para mas maging matagumpay ang ating seminar sa hapong ito, ipinapakiusap ko sa bawat isa, magsitayo po tayo at iyukod ang ating mga ulo para sa ating pambungan na panalangin. Silensyo, mga kapatid, para sa ating pambungan na panalangin. Diyos Ama naming nasa langit, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat niloob po ninyo na magkaroon kami ng seminar sa araw na ito. Panginoon, bilang tagapagsalita, bilang resource person sa seminar na ito, bigyan niyo po ako ng sapat na katalinuhan at kakayahan upang ang mga bawat bagay na dapat iparating sa bawat participant ay maibahagi po sa kanila. Panginoon, tunay po na nakakalungkot na libo-libong Pilipino ang namamatay sa road process. Kumigit kumulang po, 60% dito ay mga tatay at mga nanay. At ako po ay naniniwala na sa mga ordinaryong pamilya, kapag namatay ang tatay o nanay, tunay na tunay po, nakawaawa ang pamilya na ulila, lalo na ang mga bata. Kaya Panginoon, hinihiling ko po na buksan po ninyo ang puso at isipan ng bawat participant upang maunawaan nila ang mga bagay na dapat nilang malaman kaugnay sa tama at ligtas na pagmumotorsiklo, kaugnay sa tama at ligtas na pagmamaneho ng anuman sasakyan. Dahil Panginoon, alam ko po na talagang napakalaga po ng buhay ng bawat isa upang may taguyod po nila ng maayos ang kanilang pamilya. At naniniwala din po ako, Panginoon, na kung hindi kami magkakaisa na isulong ang aming advokasya, maraming bata po ang nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya Panginoon, nawa po ay loobin mo na itong hapong ito, itong seminar na isasagawa namin, ay bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa aming puso at isipan upang kami po ay makapag-focus sa aming gaganaping seminar sa hapong ito. Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa po ay magsabi ng Amen. Amen.
Magsiupo na po tayo. Maraming salamat po. Alam niyo po, bagamat ako'y congressman, hindi sapat ang aking kakayahan para magkaroon ng ganitong seminar kung walang suporta. Tulong ng iba't iba nating mga kababayan. Kaya hayaan po ninyo na bago tayo mag-seminar, bago natin ipagpatuloy ang ating seminar, pasalamatan naman po natin yung mga dapat nating pasalamatan. Una po, ang Honorable Mayor dito sa ating bayan, Honorable Mayor Luigi Goreseta. Palakpakan po natin siya. Sobrang nakakatuwa po dahil nasa Aklan pa lang ako, nagbabiyahe, nakipag-ugnayan ako sa Chief of Police. Sabi ko, Hepe, biglaan, kailangan natin mag-seminar. Kaya kung maaari, mag-request ka kay Mayor ng venue. Gaano kabuti yung ating Mayor? Hindi naman niya ako kilala. Wala naman ako sa poder para magdikta sa kanya. Pero in-approve niya ang venue, inihanda, may chairs. Kaya talagang nakakatuwa po na siya ay parte nitong ating advokasya. Mga kapatid, muli, palakpakan po natin dito. At ang Provincial Director po ng Iloilo Provincial Police Office, Police Colonel Bayani M. Rasalan. Palakpakan po natin. Pareho ni Mayor. Bagamat pareho kaming, ako'y dating pulis at siya naman ay pulis ngayon. Para hindi pa kami nagkasama ng assignment, tawag pa lang. Sabi ko, Provincial Director, gusto ko maging malinaw ang gagawin kong desisyon kung kailangan ba akong mag-conduct ng pre-seminar sa mga motorista sa Iloilo. Mangyari, padalhan mo ko na statistics, datos ng mga aksidente na nagaganap sa probinsya ng Iloilo. Agad-agad po, nagpadala siya ng statistics after 2 days. At isa po yan sa naging basihan ko para magdesisyon na magkaroon ng seminar ngayong araw na ito. At ganun din po, sinabi ko sa kanya na mangyari na mag-usap din kayo ng Chief of Police. Talagang napakabuti po ng Panginoon at ginagamit niya ang iba't ibang mga tao para may sulong ang ating advokasya. Kaya hanggang ngayon, di pa rin kami nagkikita ng ating Provincial Director. Muli, palakpakan po natin siya. And ang Chief of Police na hindi na dalawang isip na pumunta sa Office of the Mayor. Hindi naman siya pwedeng tatawag lang para iparating ang aking request. Pagkatawag ko sa Chief of Police, agad-agad siyang pumunta sa Office of the Mayor at ipinarating ang ating intention na magkaroon ng seminar ngayon. Nakakatuwa na ang ito palang Chief of Police ay taga-malayong lugar, pero siya ay natutuwa at nasisiyahan sa kanyang assignment dito sa Iloilo. At sabi niya, siya ay nawili na dito. At the same time, siya daw ay nabiktima. Nasilo, na in love. Dahil, naalala ko kanina, may mga kausap ako, sabi ko, Madam, bakit ang daming gwapa dito sa Iloilo? Kaya pala si Chief of Police ay na-inlove sa taga-Iloilo. Totoo naman pala. Palakpakan po natin. Major Pandora. Siya na rin ang nag-supervise ng preparation po ng venue. Nakakatuwa. Makikita mo yung sinseridad ng Chief of Police at ng Mayor
na pagdating natin, nakaprepare na yung mga chairs. Parang yung iba, ni-repair pa nga, ano? Kita natin, may mga nakatambak doon. At mapapansin po ninyo, iba't iba yung style ng ating chairs. Talagang sinikap na makumpleto para inyong maupuan. Muli, palakpakan natin, Major. And of course, alam nyo, dati, nung nagkakandak po ako ng seminar, police pa lang ako, ang ginagamit ko, flat screen TV. Sabi ko, parang nakakahiya naman. Congressman ako, tapos flat screen TV pa rin. Baka manigit ang mata ng mga audience, mga participants. Kaya sabi ko, kailangan level up. Para yung mga nasa likuran, walang dahilan para hindi mabasa yung nasa screen. At alam nyo po, ang regular na renta ng LED wall, 25,000 to 30,000. Pag rumenta ka dito. Pero sabi ko po sa ating kaibigan, brother, alam mo naman, itong ating isinasagawang seminar ay hindi hanap buhay. Ito ay advokasya. Gusto nating itaguyod ang kaligtasan ng mga kapatid nating motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kung papayagan mo, mag-request ako sa iyo. Hindi na lang ako magbayad ng 25,000, 15,000 na lang. Tulong mo sa advokasya kasi hindi yan business, libre ang seminar. Hindi po nagdalawang isip ang ating kaibigan. Yes, Colonel Abu. Palakpakan po natin. Of course, nakikita ko dyan may iba't ibang best. Tama? Maaari po bang magsitayo ang mga members ng iba't ibang Riders Club? Pwede po ba? Tayo nga kayo. Yung may club. Brothers, yung naka-best. Yan. Palakpakan po natin sila. Thank you. Bakit po natin ina-appreciate ang iba't ibang riders organization sa ating bansa? Ang laki po ng tulong nila para sa ating advokasya. Bakit? Nagkukwentuhan yan eh. Laging may rides, may takbo sila. Kapag sila may gathering, nagkukwentuhan. Pare, alam mo, yung nakita ko doon, sobrang bilis, nag-overshoot sa kurbada, disgrasya. Brother, alam mo, yung sinusundan ko, ang bilis, nagpreno yung truck, bumangga, disgrasya, patay. So, yung pagsishare ng naobserbahang maling practice sa pagmamaneho, hindi nila alam, nakakatulong sila sa ating advokasya. Malaki po ang tulong nila. Yung iba naman dyan, sasabihin ng member ng Riders Club, pare, defective yung ilaw mo, 5,000 ang multa niya sa LTO. Pare, yung helmet mo, unauthorized, 1,500 ang multa niya sa LTO. So, nakakatulong sila. Hindi pwedeng itanggi yan. At napakarami pong riders organization sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Kaya hindi nila alam, kami, kayo, at sila ay sama-samang nagsusulong ng advokasya. Kaya muli, yung mga members, officers and members ng iba't ibang Riders Club nationwide, mga kapatid, palakpakan po natin sila. Alam po ninyo, itinatag ni Colonel Busita ang RSAP dahil para mapalakas ang ating advokasya. At nakakatuwa, sa Iloilo pala, may mga kapatid tayo nakasapit ng RSAP. Yung iba nandiyan sa likod, yung isa nasa gawing kanan ko, palakpakan po sila. Marami po tayong kasapi ng RSAP, Luzon, Visayas at Mindanao. And after our seminar this afternoon,
Kayo po ay lehitimong kasapi ng ARSA. Congratulations! Congratulations! Mamaya, masasaksihan ninyo, malalaman ninyo gaano kahalaga kayo sa ating advokasya. Gaano kabigat ang ating problemang kinakaharap at gaano kahalaga ang inyong papapilan bilang Pilipino, bilang kasapi ng ARSA. Mamaya po, papaliwanag ko. Advance congratulations! Thank you. Nandiyan po, may staff ako sa Kongreso at yung aking mga kasama sa ating advokasya na ngayon pa din lang dumalo sa ating seminar. Palakpakan po sila. At syempre, kayo na mga participants, why? Napakalaga ng oras natin. Pagod kayo, nag-aabala kayo sa hanap buhay Lunes hanggang Sabado. Hihingin pa yung oras, yung kalahating araw sa pamilya para dumalo nitong ating seminar. Ang kaya ko lang ipagmalaki sa inyo, mga kapatid, sisiguraduhin ko, hindi masasayang ang kalahating araw po ninyo. Bagamat ang seminar na ito ay libre, wala kayong babayaran, pero nararapat po ako ang magpasalamat sa inyo. Why? Hindi magtatagumpay ang advokasya na ibinuo at itinatag ni Colonel Busita at ng aking pamilya at mga kasama without you. Why? Paano natin papalakasin kung wala kayo? Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Our family. Kung ano man ang ating katayuan sa buhay, without support of our family, hindi tayo magkakaharap-harap ngayon. Kaya palakpakan po ang ating pamilya. Palakpakan po si Mrs. Busita, nasa likodan. Mga kapatid, pumunta kayo dito para sa announcement ko. Mga kababayan, mga kapatid sa Iloilo, si Colonel Busita po, ARSA, ay maghahandog ng libreng seminar. Hindi ko naman sinabi sa inyo, mga kababayan, magse-seminar tayo dahil magpapakilala ako. Ladies and gentlemen, hayaan po ninyo magpakilala ako sa inyo para ma-realize ng bawat isa na yung palang advokasya ni Colonel Busita may direktang kaugnayan sa personal kong buhay. Dahil kung hindi po ako anak mahirap, hindi ko maunawaan. Mahalaga pala ang buhay ninyo. Ladies and gentlemen, mga kapatid, si Colonel Busita po anak mahirap. Walang kasinungalingan. Lumaki sa bahay kubo. Bahay kubo na ang bintana walang hinges. Pagbubuksan, itutulak, tutukudan ng kahoy. Ang dingding ng aming bahay sa Tagalog, sawali. Ang sahig kawayan, bababa ng hagdan, ang tutungtungan lupa. Kapag summertime, kapag tag-araw, maalikabok, kapag tag-ulan, maputik. Hindi po kami nakagamit ng gas stove or electric stove. Ang gamit namin ng pamilya, 6 na bato. Doon ipinapatong ang kawali at kaldero. Hinangatungan ng kahoy. Pagkaraniwang pagkain po namin, kanin, ang ulam, kape at inihaw na isda. Kapag walang inihaw na isda o tuyo, kape. Kung walang kape, tuyo na isda. Madalas kaming mag-ulam ng asin. Habang mainit ang kanin, sasabugan ng asin, tutubigan. Pag panahon ng kalamansi,
sasabugan ng asin ng kanin, pipiga ng kalamansi. Kung may kalamyas, gagayatin ang kalamyas, magbibitbit ng bawang, aasinan, tutubigan. Yon ang pag-ulam sa kanin. Nakakakain lang po kami ng pork, karning baboy, kapag December. Yung mantika ng baboy, ipipreserve, ilagay sa bote, matutulog yon, idadarang sa apoy, patutuloy sa kanin, sasabugan ng asin, hahaluin. Ang aming kubeta, hindi pwedeng sabihin sa English na comfort room. Why? More or less 20 meters away from the kubo, hinukay na lupa, may dalawang malaking kahoy na tuntungan, may tabing na sako. Kapag umuulan, kapag may bagyo, hindi na kami nakakatulog. Paghapon magdaman, basa lahat. Ay sir, paano ka nakapagtapos? Naging civil engineer ka. Nagtulong-tulong ang aking mga kapatid. Matalang ang walang putik. Dahil ako ay bunso, kawaawa daw naman kung ang bunso ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Ang laging sinasabi ng aking ina nung nabubuhay pa, anak, mag-aral kayong mabuti. Sa ating bansa, pag mahirap ka, lalo kang papahirapan, lalo kang aapihin. Nakatatak yan sa puso ko at sa isip ko. Ang pamilya namin, biktima rin ng diskriminasyon, pang-api, pang-abuso. High school pa lang ako, biktima na ako ng illegal arrest. Bata pa lang ako, nasaksihan ko na ang dinadanas ninyo. At sabi ko no, pag niloob ng Diyos, magkaroon ako ng posisyon, hindi ko sila gagayahin. Mga abusado at mapagsamantala sa kapangyarihan. Sabi ko, ako ang magtatanggol sa mga inaapit at inaabuso. God is good. All the time. Amen? Why God is good? Hindi ko nalimutan yung sinabi ko nung bata pa ako. Pag ako'y nakaposisyon, ipagtatanggol ko sila. At ginagawa ko yan. Ginagawa ko yan. God is good? Why? Why God is good? Kung hindi naman ako pinanganak na mahirap, at kung hindi nakaranas ng pangapit, ng pangabuso ang pamilya ko, anong pakialam ko sa inyo? Congressman na ako eh. Pero dahil alam ko kung gaano kasakit, yung mahirap ka na nga, inaapi ka pa. Nagsisikap kang buhayin ng marangal ang pamilya mo, wawalan yain ka pa. Sobra. Kung hindi ako professional, mapapa-PI ka talaga. PI talaga. May makakapalang mukha, antitibay ng dibdib, parang walang konsensya. Sobra. Sobra. Honestly, hindi ko binalak pumasok sa politika. Naisip ko lamang, darating nga pala yung araw, mamamatay din si Colonel Busita. Pag namatay si Colonel Busita, wala ako pang nakitang ipinapanganak na papalit sa akin para ipagtanggol ang motorista. Kaya pumasok ako sa politika. Mamaya, magre-report ako sa inyo. Colonel Busita, sinuportahan ka namin. Sinuportahan ka ng taong bayan. Ano naman ba ang ginawa mo sa Kongreso? Pwede ba mag-report ka sa amin? Hindi ko nahihintay magtanong kayo kung ano accomplishment ko, ano ang accomplishment ng One Rider Party List. Mamaya, may nihanda akong report para banggitin sa inyo isa-isa. So ladies and gentlemen, kaya nagpakilala ako sa inyo kung sino ako, anong pamilyang pinanggalingan ko, para malaman ninyo na itong ating advokasya hindi drama, hindi ito papogi. 2006 pa,
Ginagawa ko na ito. Wala pang Facebook. Hindi ito pagkukunwari. Totoo ito. Dahil alam mo, mahalaga ang buhay ninyo. Nasaksihan ko kung gaano kasakit ang mahirap ka na nga, inaapi at inaabuso ka pa. Pangalawa, bakit nagpakilala ko sa inyo na hanggang kababa-baba ng pagkatao ko na lumaki sa bahay kubo, pwede ko namang ilihim dahil congressman ako. Pero bakit kailangan ilihim ko? Isasabihan ko kasi ang maliban sa pagsasagawa ng seminar na ganito para itaguyod ang kaligtasan ng ating mga kababayang motorista dahil kawawa ang kanilang pamilya kapag namatay at nadisgrasya. Isasabihan ko kasi pag may pagtatangga ng pangapi at pangabuso sa iyo, tatawag ka sa opisina ni Colonel Busita. Paano ka naman tatawag sa opisina ko kung alas 2 ng madaling araw at hindi mo kilala si Colonel Busita? Magdadalawang isip ka, matatakot ka, baka makagalitan ka ni Congressman Busita. Kaya napakahalaga na kilala ninyo ko. Sa Panginoon po, pantay-pantay tayo. Walang colonel, walang congressman. Kaya kung mapapansin ninyo, pulis pa ako, ng congressman ako, walang nabago. Pag tumabi ka sa akin, papapicture ka. Kahit may amoy ang kilikili mo, okay lang. Dahil may mga kapatid ako na ganyan din. Kapag may mga kapamilya ako na may amoy din ang kilikili, wala tayong magagawa. Pilipino tayo. Kahit madumi ang kuko mo, wala akong pakialam. Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Dahil naniniwala ako sa Panginoon, ladies and gentlemen, walang pwedeng magmalaki sa atin. Pantay-pantay ka. Hindi pwede tayong mag-shortcut about safety. Why? Hindi pwedeng ligtas ka, kapatid. Okay na. Kailangan may pakialam ka. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo. Kaya mga kapatid, sa ayaw at sa gusto ninyo, kailangan ipakilala ko sa inyo ang RSAP. By the way, palagpakan natin ang isang participant natin. Meron tayong participant dahil may kalayuan ng Iloilo. 4 na taon na po na naghihintay na maging kasabit ng RSAP. Tumayo ka, kapatid. Palagpakan po. 4 na taon siya naghihintay. Sabi niya, nung minsan nagkita kami, Colonel, bakit hindi mo na lang ako basbasan? Sabi ko, kapatid, hindi tayo kulto. Basbasan ko na lang daw siya para automatically bilang founder ng RSAP, automatically siya ay member ng RSAP. Hindi naman ito padamihan eh. Ang kailangan, madinig mo yung seminar. Going back, kailangan kilala nyo ang RSAP. Why? Ang advocacy ng RSAP, hindi ko advocacy. Hindi advocacy ng pamilya ko. Hindi advocacy ng aming organization. Advocacy natin lahat. Why? Sapagkat ang mapipinsala kung hindi tayo magkakaisa, tayo, pamilya nyo, taong bayan, bansa natin. Ganun, parang exaggerated ka. No. Papaliwanag ko sa inyo kung gaano kalaki ang pinsala na dinudulot ng road crosses sa ating bansa. So, ladies and gentlemen, mga kapatid, kailangan ipakilala ko sa inyo ang RSAP. Let me continue. Unang itinatag ni Colonel Busita ng aking pamilya at aking mga kasama ang Rider Safety Advocates of the Philippines. Why? Nung makita ko ang problema, nagsimula tayo, sabi ko, araw-araw, may nakikita tayo namamatay na riders. Nung ako'y nasa PNP Highway Patrol Group. By the way, mga kapatid, humihingi ako ng pamarin sa inyo.
Paminsan-minsan kailangan magsalita ako ng hindi maganda. Dahil kung puro maganda ang ating sasabihin, parang nagpaplastikan lang tayo. Please, pawanin. Nung ako po ay na-assign sa HPG noong 2006, every time na may nakikita kong patay na rider, ang sinasabi ko sa akin sarili, putang ina, patay ang pamilya nito. Putang ina, patay ang pamilya nito. Habang durog yung rider, ang nasa isip ko, paano ang pamilya nito? Mahirap na nga, namatay pa ang tatay. Grabe. Ay, tatanong ng iba sa inyo. Maraming matalino dyan. Magtatanong, Colonel, alam mo palang may malaking problema eh. Ano ka ba? Nagpapasikat ka? Mag-isa ka nagseseminar? No! Sumulat ako kay Secretary Rojas, noong DILG Secretary. In fairness naman sa kanya, alam ko hindi nakarating sa kanya opisina. Dahil alam ko may mga nagmamagaling, hindi pinaparating sa bossing. Walang nangyari. Sumulat ako kay General Purisima, then Chief PNP. Ganun din, alam ko yun. Hindi nakarating sa kanyang opisina dahil may mga opisyal nagmamagaling, inggitero. Hindi nakarating sa kanya. Ibig sabihin, walang nakinig kay Colonel Busita. Ang sabi ko sa kanya noon, kay Secretary DILG and General Purisima, Chief PNP, Sir, libo-libong Pilipino ang mga tayo. 400% ito, tatay na Sir, libo-libo kami nasisira. Sir, libo-libo bata, nasisira ang buhay at kinabukasan. Pag hindi natin ito binigyan, kapatid mo, tataas ang krimen sa ating bansa sa mga darating na panahon. Dahil marami bata, nasisira ang buhay, hindi na landas. Gentlemen and ladies, walang naniwala, walang nakinig sa akin. Kaya pinagpatuloy ko. Kaya mag-isa po ako nagsusulong ng ating advokasya. Hindi ko sila sinisisi. Bakit? Dahil hindi nakarating sa kanila yung letter ko. Yun namang iba, hindi mo rin masisi. Dahil walang pag-ibig sa kapwa. Sabi nila, public servants, kasinungalingan. Hindi naman. So, yan po ang dahilan kung bakit nauna ang Rider Safety Advocates of the Philippines sapagkat every time na may aksidente involved ang rider, usually, patay ang rider, buhay ang truck driver. Pag nagkabangga ang kotse at motorsiklo, usually patay ang rider, buhay ang driver ng kotse. Kaya po, naunang itatag ang Rider Safety Advocates of the Philippines. Pero naman, may problema din sa mga ibang truck driver. Nagmamaneho ng buyat, pagod. Kaya magulat ka na lang kahit araw, aararuhin yung maraming tao, ang dami rin namamatay. Sabi ko, sa family ko, paano naman tayo magkandang ng seminar kung mga truck drivers, jeepney drivers ang participants, tapos ang dinadala nating organization, Rider Safety Advocates. Kaya po, itinatag din natin ang Road Safety Advocates of the Philippines. Ito pong dalawang organization ito ay lehitimo na nakaristo sa Securities and Exchange Commission. So, dalawa po. Bakit kinailangan natin mag-rehistro? Paano naman kung tatayo ako dito? Wala akong dinadala organization. Paano naman ako mag-i-issue ng certificate sa inyo? Wala naman pala tayong organization. Ang kagandahan lamang sa mga participants ngayon, lalo yung high school graduate ang natapos, astig ka, gatsmabi ka. Bakit, sir? Akalain mo, dumalo ka sa Road Safety Advocates sa seminar, ang signatory, congressman. Kaya yung elementary lang ang natapos dyan, astig kayo. Bakit nagbibigay ng certificate ang ARSA? Why? Hindi ka parasong papel lang yon. Kasi po,
100% alam ko, loloobin ng Diyos, magtatagumpay tayo. At pagdating ng panahon na nagtagumpay tayo sa advokasya, hindi si Colonel Busitang magsasabing, yes! Tagumpay ako! Hindi gano'n. Dapat tayo magsasabi, yes, tagumpay kami. Itinatag ang ARSA base sa mga sumusunod. Una, base sa datos, libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Ladies and gentlemen, hindi ako may sabi. Ang may sabi po, hindi si Colonel Busita. Libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. Ikalawa, laganap ang pang-aabuso sa mga motorista. Alam niyo po, pag tinignan mo yung kabuang sitwasyon, sa Visayas Region, walang abusadong enforcer. Wala. Pero may enforcer ang LTO, hindi marunong magpatupad ng batas, kaya permission pa rin. Ang laki ng multa, mali ang huli. 12,000! Kita nyo? Agree kayo? Now, may nako-comment, Colonel Busita, sana meron din kapareho mong may advokasya na ganyan. No! Pag may problema kayo, sa panghuli, may mali, huwag na kayo pang problema. Tumawag kayo kay Colonel Busita. Bayag lahat ng multa. Babayaran ng multa, kami ang magsasampa ng reklamo. So, supili natin sila. Kung hindi sila kaya supili ng ahensya, tayo ang susupili. Yan ang ikaw na ang dahilan. Bakit hindi natag ang ARSA? Ikatlo, hindi maayos na naipapatupad ang mga batas trapiko at mga ordinansa. Alam nyo, hindi ako pwedeng manghamak ng isa man sa inyo. Wala akong pwedeng hamakin sa inyo. Why? May mga kapatid ako, hindi nakapag-aral, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Ano ang malaking problema natin? Hindi lahat, pero parang may mga mayor na pag nasuportahan mo sa eleksyon, o bukas enforcer ka na. Pag nanghuli, sir, anong violation mo? Ang pakialam mo, ang lisensya mo, tira ng tira. Mali. Hindi naman natin kaya silang, hindi ko naman kaya diktahan ng ganung mayor. Congressman ako, pero hindi ko pwedeng sabihin, mga mayor, turuan yung mga enforcer ninyo. Wala akong kapangyarihan ganon. Simplihan na lang natin. Pag mali ang huli sa'yo, brother, tawag ka sa opisina, bayaran ko lahat. Tayo ang susukin. Sir, kaya ka daw pag umaksyon, naka-video, para kumita sa YouTube, tsaka Facebook, kasi nungalingan yun. Dahil kung ang gusto ko kumita, pagbabawalan ko ang mga vloggers na gumamit ng video ko. Pero kabaligtaran, nagpapasalamat ako sa kanila. Katulad nyo, nagbibideo kayo, bakit ko kayo pagbabawalan? Wala naman akong sasabihin kasi nungalingan. Bakit kailangan pag may inaksyonan si Colonel Busita, nakabideo pa? Para habang pinapanood ninyo, natututo ka. O di pag na-encuentro mo yun, teka, mali ang huli sa akin na, tawag ka kay Colonel Busita. Sir, bakit pag nagbibigay ka ng pera sa tinutulungan mo, kailangan kita pa sa video? Yes! O, halimbawa si kapatid, nagsumbong sa akin, mali ang huli, 12,000 ang multa. Tapos, nag-uusap siya, kami, pumunta ako sa LTO, hindi ko naman siya binigyan ng pera. Sasabihin mo, ba't patatawag kay Colonel Busita, abala lang, wala naman binibigyan ng pera. Yan ang dahilan, ba't ako nagbibigay ng pera, pinapakita ko sa video. Hindi ako nagpapasika.
Gusto natin sakalin, gusto natin supilin ang katiwalian na lalong nagpapahirap sa mga. Ito ang ikatlong dahilan. Bakit itinatag ang ARSA? Ika-apat, walang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng kaukulang atensyon sa mga nabanggit nating problema. Bakit? May nadinig ka bang ahensya na pag nagreklamo ka at mali ang huli, aasikasuhin ka? Meron wala? May narinig ka bang ahensya na pag nagsumbong ka, aaksyonan? Bibigyan ng danyos? Yung danyo sa'yo at paparusahan yung pulis o enforcer na kasala. Meron ba? Wala? Yes. Yan ang ika-apat na dahilan. Bakit itinatag ang ARSA? ARSA Vision, umangat ang kaligtasan at proteksyon ng bawat motorista sa ating bansa. Hindi lamang sa ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya? 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 Yes. Kaya kasi nandiyan kayo. Nandiyan ay wala natin mga kapatid. Ano ang ating mission? Bakit sabi ni Colonel Busita ating mission? Kasi po, sa ayaw at sa gusto ninyo, after our seminar, ARSA kayo. Kaya ating mission. Ano yung ating mission? Itaguyod ang kaligtasan at proteksyon ng bawat motorista sa ating bansa. Bakit kumpiyansa ko na makakatulong kayo sa ating advokasya? Simplihan natin. Nakita mo yung kapatid mo, walang helmet. Sabi ko, brothers and sisters, kapag ang kapamilya mo nagmamotorsiklo na walang helmet sa ulo, paalalahanan mo, pag hindi yan sumunod sa'yo, huwag kang mamimigla. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, nasa punerarya yan. Ngayon, dahil natutunan mo na napakalaga ng helmet, nakita mo yung kapatid mo, nakamotorsiklo, walang helmet. Okay lang sa'yo, hindi? Papalalahanan mo, tama? Oo. Advokasya ng ARSA yun. Nakita mo yung kapatid mo, lasing. Sasakay sa motorsiklo, papayagan mo, hindi? Hindi. Advokasya ng ARSA yun. Sino lang? Sino ang hindi magiging kapakinabangan sa ating advokasya? At alam ko, walang ganon. Yung tao na inutil, walang pakialam sa kapwa. Inutil. So, ladies and gentlemen, alam ko, sa puso at isip ko, sa ayaw at sa gusto mo, hindi kulto, pero kasapi ka ng ARSA. Paano tayo tutulong sa ating advokasya? Una, iligtas ang ating sarili sa aksidente at pang-abuso. Paano miniligtas ang iyong sarili sa aksidente? Hindi kailangan matalino. Kailangan common sense. Kahit maliit lang ang utak mo. Brother, kita mo? Kita mo? Paano yun? Una, tiwala sa Diyos. Pangalawa, common sense. Nadinig mo na. Kapatid, napakahalaga ng helmet sa ulo. Dahil ang simento matigas. Pag nakamotorsiklo ka, wala kang helmet, nasabitan ka na ibang sasakyan, tumumba ka, mas matigas ang simento kaysa ulo mo. Pwedeng mabiyak ang ulo mo, tatapon ang utak, may dadaang aso, kakainin yan. Maisip mo, o ano? So mag-helmet ka. Mamaya sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang pangunahan pumapatay sa mga riders, walang helmet sa ulo. So helmet ka. Kapatid, ang pangunahan pumapatay sa mga riders sobrang bilis ng pagpapatakbo. Magpapatakbo ka ng tama lang. So, mga kapatid, hindi kailangan matalino para iligtas ang sarili sa aksidente. Ay sir, paano sa pang-aabuso? Driver ako ng truck.
From Iloilo, tumakbo ng Katipunan, tumawid sa Batangas, sa Luzon may abusado, pulis, may abusado enforcer. Sir, anong gagawin ko? Mahina lang ako. Tawag lang kay Colonel Busita, huwag kang makikita. Huwag kayong makikipag-away. Huwag. Huwag. Kahit alam niyong mali ang panguhuli, huwag. Huwag kang mag-alala. Bakit, sir? Pag mali ang huli sa'yo, kahit malaki ang multa, absent ka sa trabaho, kakain ka, magme-merienda ka, sasakay ka sa barko, babayaran po ni Colonel Busita. Ikalawa, para makatulong ka sa ating advokasya, itaguyod natin ang kaligtasan ng kapwa motorista. Paano? Sabi sa Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Katulad ng ginagawa ko, ginagawa ng aking mga kasama. Hindi ba pakiibig sa inyo itong ginagawa namin sakripisyo? Samantalang kung magpapapogi lang ako, di iklihan na lang natin yung seminar, simplihan natin, magpa-picture, tapos kamay-kamay, okay na. Pero bakit ka na seryosohin ko? Walang pandaraya. Gusto ko ligtas ka para sa pamilya. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sir, bigyan mo ako ng example. May nakita ka, nakamotor. Yung helmet niya nasa siko. Kaya alangan naman tumigil ka, alanganing lugar. Tumatakbo ka. Simple lang. Pimik! Hinabol ka. Nagalit sa'yo. Anong pakialam mo? Brother, joke lang. Diba? Natakot ka eh. Oh. Pimik! Anong pakialam mo? Brother, wala akong pakialam sa'yo. Alalahanin mo. Ganda ng misis mo pag namatay ka. One time, nag-lecture ako. Sabi ko, brothers, base sa datos, ang daming namamatay sa pagmumotorsiklo. Mag-ingat kayo. Sabi ng mukha nila, ano ba yan? Pag mamamatay ka, mamamatay ka. Sabi ko, parang hindi talaga. Sabi ko, parang dead ma. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa pagmumotorsiklo. Dahil pag na-disgrasya kayo, baka ang misis nyo, madisgrasya rin ang kumpare. Alam mo ba ang reaksyon? Bulungan. Dapat talaga pala nag-iingat. Grabe. Hindi takot mamatay. Takot kay pare. Sir, bakit si pare ang nababanggit mo? O sige. Pag namatay si pare, kanino malapit si Mare? Sa kumpare. Kanino yung dadaing? Kay pare. Pare, ang hirap talaga ng buhay ng byuda. Akong bahala sa iyo. Wow! Taliya ka, ha? Tapos, magugulat na lang sila. Nasa madilim silang lugar. Oh. Di ba? Ito, joke na kung minsan totoo. Tama? Kaya, kung hindi kayo takot mamatay, matakot kayo sa kumpare nyo. Okay? Sino kaya dito walang kumpare? So, gentlemen and ladies, magmalasakit po tayo sa ating kapwa. Kailangan maniwala kayo sa akin. Why? Ginagawa ko eh. Huwag kang maniwala doon sa nagsasabi sa'yo na hindi ginagawa. Niloloko ka nun. Niloloko ka nun. So, let's continue. Yan yung pangalawang pamamaraan para makatulong tayo na itaguyod ang ating advokasya. Ikatlo, mag-join po tayo sa Facebook page ng ARSAP.
Makikita nyo sa Facebook, Road Safety Advocates, Rider Safety Advocates. Bakit kailangan mag-join kayo? Pag may magandang advisory, share mo. Share, hindi ba nakakakonsumo yan ng data? Di ba? Pambira ka naman kung mag-video ka nga, sex video, tagal-tagal. Nalulubat pa nga. Samantalang mag-share ka ng advisory ni Colonel Busita, ilang pindot lang. Yung sa'yo, sex video, tagal-tagal. Di ba? So, mag-share po tayo. May mga advisory po doon na balaga. Now, kung nakita mo, hindi naman importante, di okay lang. Huwag mo i-share. Let's continue. Ladies and gentlemen, yan po ang ating organization. Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. 10 minutes break. Pwede? Pwede. Salamat. Yung gusto magpa-picture, pwede. Pero ladies first.